magkampo ka? Yes, Lord, that I do in my life. Makulbaan na kayo ng mic. Kanina mic sa una, once mag-orientation eh. Kulba, kinig. Ako sa speaker, maglakal-lakal, mga nagtalit ba? Kanina, tulad din lang, may tapos sa tuwa diri ah. Hindi mo ko mamutana eh. Ay, mamutana ako. Pero, okay, my first question is, do you have struggle making time for God? Struggle ba mo? Ako na namin, naka-establish naman yung routine sa kumbanya about sa mga Bible reading. Pero lagi mga struggles din. Hindi siya mawala. Sa ginabalik-balik na ng pastor, ginong niya, human as we are not perfect. Di ba? Perfect ba mo? Okay, the only perfect is our God. We serve a perfect God. Di ba? So muna siya. It's not so much about having the time, but making the time. Di ba? Di ka kitag panahon, di ka kitag oras. Pero ang problema, mugahin ba ka? Diba? Imagine mo, sa isa ka-adlaw, na 24 hours, kung i-convert mo siya into minutes, na 1,440 minutes. Mugamit kag 10 minutes, imong 1,440 for prayer, for praise and worship, for Bible reading, devotional. That's only 0.69% of the total of the 1,440. Wala ganun niabot ng 1%, di ba? Kung magamit mo ka og 15%, or 15 minutes sa imong time, that's 1%. 1% lang. So, 1,440 minutes. But still, mag-struggle gihapon ka to spend time with God. Di ba? Sa mga devotional, sa mga Bible reading, inana. Muna kingon nga, kung may paraan, kung may gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ano siya? Sa Bible, na-mention ang time 785 times. Na-mention na siya. In Ephesians 5:15-16, nagingon, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ato ang basahon sa Bisaya ha. Efeso 5:15-16. Busa pagmatmun kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa walay alamag kundi sama sa maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Nganong dautan mo ng atong mga adlaw? Kasi pasagutan ni. Daghan kay kawatan sa itong oras, oy. Facebook lang daan. These are the things of time. Ang yawa, mangita na siya opportunity sa matag usa ka nato nga mawala ang atong oras sa iyaha. Di ba? Daghan kaayo, Facebook pa lang, pag matali mo. Muspan kag time sa Facebook, scroll lang ka ha. Pero wala ka kamalay, mag-isa na ka ka-oras. Kamalay mo, anak? Di ko mo toka ko rin na kamalay na eh. Kamalay mo no? So grabe kakawatan ng oras ang social media. Ang magdula ang computer. Wala sila pati sa oras. Sa higani, di pala sila makakaon. Mag-Mobile Legend. Di ba? Inanag bitaw, dali na kayo kawato na itong oras. Pero gamay nga panahon yung spend time to with God. Grabe. Actually, kanina topic, dili na siya para isa pa sa purpose na isa ako Napo kayo mga struggles ng God about spending time with God. Ngunit isa pa din siya sa topic. Okay, sa kabisi na mo, ano siya, padayon ta. We have to discern the urgent and the important. Dapat kabalitan mo
balanse, kabalutan mo pili kung unsay importante, unsay urgent gani, wala kinahanglan kay, for example, inaniha. Example, magmata ko sa buntag, wala yung late na ko nakamata. So, gadalin ko kay na ako'y duty. So, nalimot namin pag Bible reading, nalimot namin sa praise and worship. And that's urgent. Gibaliwala na naman ang importante because of the urgency. Because of the urgent. Inana bitaw. Kaya kung, isa ka example lang sa Bible is about sa story ni Martha o ni Maria. Nakadungog naman mo, kapilan ni Duplik-balik ni Pastor, kapilan na po si Pastor makadungog about ni Maria. Dili si Maria Grisa ha, kaya ako na siya. Okay. Sa Luke 10:38-42, nagingon din. Samtang nagpadayon, it is about urgency ha, and importance. Learn the difference. Okay. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta, nga niad-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsuman siyang babayi nga ginanlag Maria, nga milingkod sa tiilan sa Ginoo, ug namati sa iyang gitudlo. So si Marta, milingkod sa tiilan sa si Maria, milingkod sa tiilan sa Ginoo, ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapulikil sa pagsilbi kanila, busa miduol siya sa Ginoo, Ginoo, dili ka ba manimbalik nga gipasagdaan man lamang ako sa kong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? So tihi siya, mutabang ka nako, ha? Grabe si Marta, oh. Kabla mo si tubag sa Ginoo, apat ang Ginoo mitubag kaniya. Marta, kanya taas ra kaayo. Ubos ang tingog. Marta. Nagawalog ng ihawa pa sa daghang mga butang, mausara man ang taang gikinahanglan. Gipilit ni Maria ang labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya. O see? Unsay gipilit ni Maria? Ang pagtulungan sa Ginoo, ang teaching. Kay ang pulong sa Ginoo dili na makawat sa imuha. Labaw na o magtuon na ka, isa na kakaalam. Kaalam na ang madalan mo makinabuhit nimo. Di ba? Di na importante nga sa ang tuti, busy na lang ka, mas importante na ang trabahoon sa balay, maglaba, magluto. Pero nalimtan mo ang pinaka-importante, ang spend time with God. Di ba? Amen ba? So muna siya, making time means prioritizing. Making time is about rethinking how you spend your life, how you spend your time. Okay? So muna siya, my topic today is about, intro pala ito, my topic today is about ways in making time for God because this is scheduled. And what are the benefits? Ways in making time for God. What are the ways in making, and the benefits of spending time with God. So, what are the ways in making time for God despite sa busy schedule? Una, take a good hard look at your schedule. Maliwag ko paki-check sa inyong mga schedule, kung sa man dili ang may mga trabaho, walay trabaho, nala sa balay, sino nang gihapon no busy kay tanong? Kamantay mo, make an inventory of your daily routine. Pagmata sa buntag, pila ka oras inyong mas-spend pag-prepare. Okay, kani diri. Pagmata sa buntag, kinsa man diri nga, inigmata, cellphone kayo ng gunitan. Ano ganda lang ang tawa? Dili kayo ni ako ba? Tawa si Rabio? Bantay ka lang lang. Dili. Di ba? Oo. Supposedly, pero actually, inana ko. Pero, gitry na ako na siya busag sa pagkakaroon. Kasi gitry din ako kay struggle, kay siya. Pag matali, mo kay, di ba? Facebook din ka, din ka kamalay sa oras, magdami na, magdalit na din ka. Muli din, mawala na din yung devotion na, mawala din yung Bible reading. Di ba? Grabe ka kawatan sa oras ng social media. Okay. Question to ask yourself. Ano sila akong ginabuhat agad-agad? After work, ano sila akong ginabuhat? Pila ka oras akong ginabutan sa Facebook, sa Mobile Legends, sa pagbulag computer, sa pagtanaw ng Netflix. Di ba? Pagtanaw ng TV. Mga series, kasi mga kumandala. Kung tang-chat-chat, Squid Game. Grabe, lingkuran yung isa ka-adlaw, isa ka-gabi, overnightan pa. Gabi
siya. So in Matthew 6:33, nagingon dire, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atong Bisayaon, wala din Bisaya sa kuha di. Ano na, apan na ba sa tanan, paharian ninyo ang Diyos o pagkinabuhi kamo ayon sa iyang kabubuton. O ang mga ubang mga butang ihatag ra kaninyo. Try na mo. Dugdot mo sa Ginoo. Pabilin mo sa Ginoo. Grabe, mga unexpected blessings, favor, moabot sa inyo ha. Pabor, tanan sa inyo ha. Basta musalig o muduol mo sa Ginoo. In James 4:8, nagaingon Paul, come close to God and God will come close to you. Di ba? Doon mo sa Ginoo. Ang Ginoo, kanino na yung mag-uban kaninyo. Amen ba? Pero wala man mo na-reply. Oy, na-reply kayo ano ba? Amen. Kailangan ko mamatian na. Diba? Actually, yan yung mga pag-join us. Kasi ginanterm na ako siya, ginanterm na ako. Paano ko kayo? Ay ka na. Over ko kayo. Yan yung join us. Kasi, wala mo kabalo nga maghilaka. Wala kabalo. Pero dry kayo ko, mag-praise and worship. Wala yung masulot sa kuwa. Naman sa'yo mo niya, ginag ako inana, di ba? Kamali mo sa kuwa, mag-praise and worship, magkuhan. Kundi nga hindi mag-dryness. So kung gibuhat, giluhot na ko si Ginoo, binigyok na ko tanan, spirit of dryness, spirit of pagbuhat-buha. I cancel it out. I rebuke it in the name of Jesus. And then, dali ko kayo kamakulitan. Wala passing na siya sa kuha. Pero glory to God, kaya nanay yung gibuhat sa kong kinabuhi. Okay, and next is, start small. Diba? Ang una is, katong, take a good hard look at your schedule. Next is to start small. Kasi pasagutan ng to start small. Dili, kinakadungog mo about make spending time with God, mag-start na ng devotional or Bible reading, basahon na ninyo ang whole chapter or whole book ba? Pero wala mo yung nakuha, wala mo nakameditate, wala yung isulot sa inyo ang mga words, that's useless hapon. Diba? So maghinay-hinay lang, good. For example, spend lang mga 10 minutes, magbasa ka sa verse, and then yung hang i-meditate. Diba? Lamig kayo na, kapila na yung kabo sa kuha nga. Once enough na sa kuha ang verse, kaya daghan kong pulo nga nahibaluan ang verse or na naabri ako muna-muna, hindi na kong proceed sa salain. Ako sa ito siyang i-reflect ko tayo. Kaya lamig kayo. Lamig kayo ang pulong si Ginoo. So na, start small, then if it becomes a habit, then expand. Parehas na siya nga, kung gusto ka magpaniwang, hindi na siya in overnight, hindi na siya in 1 week, naniwang na ka. Kaya ang recommended na exercise is 30 minutes a day. Di ba? So kung spend kag mga 3 hours, 4 hours, then after pila ka days, mulupog ka, then hindi na ka makapalik og exercise, kaya mo muna hitapusin mo ha. So mo back out ka. Di ba? Sino na sa pulong sa Ginoo? Kung banat-banatan yung kaugalingon, kaya wala kag na excited ka nga mag-ulig ka pulong sa Ginoo. Pero at the end of the day, or pagka na-exhaust ka, muundong hindi kag-study sa pulong sa Ginoo, kaya di ka puwi ka. Di ba? So start small. Ano siya? Start small lang good tao. Wata ka pala ng mga... Start small lang ka. For example, itong mga lalaki na gusto mo manguyab. Panguyab lang sa, ayaw po din yung mga sugod. Na pila pa kaalaw, gusto ninyo sugdan, pila. After 1 month, inyo na din pakaslan. Hinay-hinay lang sa ta. Nakagaling nga, wala ga uyab, pero nagbulag. Pasagta, okay? Di ba? Tama po yung mga nanaw. Big things have small beginnings. Di ba? Oh, big things have small beginnings. Usa naman po ako, sa una, maminaw ako, di ba? Anong gano'n kayo, tagaan kong trabaho. So, ilan naman. Big things have small beginnings. Dayon, wata kabalo, ang online selling nila. Di ba? Oh, nakabalo mo. Labaw mo, lapaw ko na siya sa Amazon. Gawin na, praise God, kasi natin sa Ginoo. Ang business nilang Lipoy ni Charlotte, wata kabalo, mukabot na na sa gawas. Di ba, brasya natin sa Ginoo. Okay, so the next is, stick with it so that making time for God becomes a habit. Pila ka days para mo establish ang habit?
Oh, gabi. Kabalo naging kayo, kabalik-balik naging silang kuha na, di ba? Pastora. Okay, it takes 21 days to create a new habit. Di ba? I-try ninyo mag-start kung karon, ihapon ninyo 21 days. Lamig kayo. Mahimo na din siyang habit, mahimo na din siyang routine, makinabuhit na din na siya ninyo. So, lamig kayo ang feeling ba sa nana? Kano sa ang panahon? Di ba wala may kuwan? Ayaw mo pag-start kung next year ha? Kung spending time with God or next month? Oh, what is the right time? Right now is the right time. Ayaw mo pag sugod na ka nang mabalik ng Ginoo. Mitas ka sana. Okay, once mag-routine na siya, there will be a point where it becomes easier and normal part na din siya sa inyong routine. Nga siya. And unsay mga advantage or importance of habits? It free our focus from any distractions. Once na kayo habit, na-establish na inyong routine, bahala pa kung sa ka-busy sa inyong balay, bahala pa kung sa ka-busy sa inyong trabaho, pero maka-devotional with mo, maka-praise and worship with mo. In ana good, once na ang habit, then it protects what's most important. As what I said earlier, di ba, there's a difference between urgency and importance. Pero once you have your habit, kabalo na ka-asay urgent, kabalo na ka-asay importante. Nasabtan ba na to? Pero ako naminaw? Minaw oy. And it is driven by desire, ang ating habit. Okay? So the next is, okay, choose quality over quantity. Okay? Muhal ba mong tao? Ano? Example lang niya. Kaya wala ko ilalim mo naman sa example. As I reading sa Bible. Gahay mo ang daghang tao na magtrabaho sa inyong balay. Pero isa, kung isa pagkain mo pulo. Pero isa ang duhara ang parang mo trabaho. Di ba? So, choose quality over quantity. Baka kung sa kadaghan, pero lisod kayo manalbaho, wala gyapon pulos. Ang kalidad wala gyapon. Same na ito sa pagbasa ng Bible. Okay? Bahala pag unsa ka taas sa imong libasa, pila ka ka-oras ga-spend, pero yung focus time, gamay na kaayo, katang dili mag-message. Hindi ko bukuhan eh. Mag-message dili sa labangan. Dili na kapag time nga makaanak ka sa cellphone, isa ka oras ang message, pila ka oras yung mong cellphone, 30 minutes na lang yung focus time. Di ba? That's just quality over the quantity. Bahala ka kung sa kagamay sa panahon, kagamay sa minuto, pero na aking mga pulong na nakuha, na na-meditate, na kinabuhi mo, and that's quality. Nasabta na to? Amen ba? Okay. God alone is the source of the knowledge about Himself. And He has chosen to reveal Himself in the Bible. Asa nang kumakuha? Sa Biblia. Ang mga source sa ating mga kaalam. So, mas maayo, mas spend time dito. Okay? Ang sa common po na experience, once you spend time with reading the Bible, nag-build na po ka, nag-build ka of relationship sa Ginoo. Diba? Tanan mong pangutana, tanan mong doubt, worries, na sa Biblia, mga tubag. Grabe makuha na mo. Nakita mo na siya sa kuha. Ano nito po, Mr. Yan? Basta mo na siya. Murag sakit kaya akong kasi wala pa sa libati. Muna, basa ng Bible, as makain sa Biblia. And praise God, grabe din kabutan ng Ginoo. Kita niya pa sa daan. And the next is find your rhythm. Okay, ginaya mo ani sa kumbanya. Pag mata sa buntag, praise and worship, devotional, and then during prayer, dili ko ba nag-silent prayer? Akong rhythm, dili ko ba na. Gusto rin ako is kanang story na speak out, diba? Kaya kung mag-silent prayer ko kayo siya, wala ko sa blog, wala ga ang po. Sila na, can you read them? Kung asa po mo gusto, actually the purpose of this is, there's no right way to spend time with the Lord. It just depends on what works best for you. Kung unsa gyud mas maayo sa imo hang makakonect ka sa Ginoo. Di ba? Inaana ang pag-spend time sa Ginoo. Pero, naay mga advices ng punani. For example, let's proceed to number 6. Naningon siya diri, spend time with God in the morning. Kano sa spend time with God?
Ano sa morning man? Ha? Taas pa yung energy. Okay? Aside from anak, wala'y disturbo sa buntag. Namagot yung time na wala ka Bible reading kung buntag. Gabihin na lang. Sige, gabihin na lang. Halang kayo pagkabot sa gabihin, ako yung module sa mga bata. Ay, module sa bata. Si Kuya. Di pagkabot yung alas 9, alas 10, napaisip mong sige panawag. Mama, higda na tama, higda na tama, lablab na tama ko. Lagi na himungan eh. Pinanabahan ko sa makatulog na lang ka. When in the morning, tulog pa ang mga bata, makaspend kang time sa God. Eh, hilong kayo ang palibot. Di ba? Naman ko dito sa mga verses ko na Psalm 59:16, nagayon diri, Psalm 5:3 lang sa una. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Sa kabuntagon o Ginoo, dungga ang akong pag-ampo. Sa kabuntagon, nag-andam ako mga halad o nagbulat ako kanimo. Napadiri. In Psalm 59:16, but I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Amen. Basta na ito sa Bisaya. Apan mag-awit ako man tungod sa imong gahom. Kada buntag mag-aawit ako nga malipayon sa pagdayeg sa imong gugma. Tungod kay ikaw ang akong galantanan. Ang nalipod ka na ako sa panahon sa kalisod. Ilan ba? Sige, pasayos ang morning. Di ba? Before ka mo start sa imong mga buluhaton, paghatag yung sa oras sa mo. Priority din ako ang ginagawa. Di ba? Di napadiri nga, katong kay Jesus ni siya, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Di ba? Buntag siya nag-ampo. Okay? Pero, it takes an incredible amount of self-discipline to drive ourselves. Kung wala kay disiplina, hilig din ang tabo. Di ba? Kung wala kay tarong relasyon sa Ginoo, hilig din ang tabo. Hilig ka makaspend on time pagbasa sa Bible. So, muna siya. Self-discipline, isa po sa tuwa. So, let the morning bring me word for your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go for to you I entrust my life. Sa Psalm 143:8 din na siya. And in Lamentation 3:22-23 nagayon, the Lord's love never ends. Ang gugma sa Ginoo ay pangmanan. His mercies never stop. They are new every morning. Oh, lamig kayo? Grabe, great is thy faithfulness. Kaninang time nga gihatag sa Ginoo sa tuwa? Kaning oras nga nang atagiri sa simbahan, grasya ni sa Ginoo. Pabor ni sa Ginoo tanan. Grabe ang panahon nga gihatag sa iyaha. Sa ato, sa gikan sa iyaha. Pero gamay lang kay nga time na spend nato sa Ginoo, ato pang ihikaw sa iyaha. Di ba? Grasya ni tanan. Ang panahon nga gauban ka karon. Grabe pabor sa Ginoo ana. So, dapat spend it as time sa Ginoo. Start small. Ayaw na po ito po. And the next is mindset shift. Okay, gani. Makarelate ko ba? Mindset shift. That's number 7. Naitabo na magulis ako. Wala na siya sa routine ninyo every morning sa prayer. Wala na siya kabalik-balik. Pero ang meaning, same. Pero wala na bago. Ang mga words mo gawa sa Bible, wala na lagian na ninyo. Di ba? So make a mindset shift. I-shift imong huna-huna. Kung sa may gibuhat na ko. Okay, nag-start po og tanaw sa mga preaching sa YouTube. Naman yung mga internet, di ba tanan? O kana siya. This is considered as an upgrade in disguise. Di ba? Ang kanang self-shifting, upgrade na siya sa inyuhang pagtulungan, sa inyuhang oras diha sa Ginoo. Nasabtan ba na to? Yes. Okay, amen ba? Amen. Amen? Amen. Wow, benefits of spending time with God. Saan yung makuha na to? Kung gusto yung tag mong sige spend time, saan yung makuha na to kung mag-spend time ta kung oras sa Ginoo? Okay. First is, you become more forgiving. Dali na daw kayo mapagpasaylo. Sakto ba na?
Di ko mo dumot, pero di ko kalimot. Inana ba ang pagpasaylo? Nayo ba no? Oh, hindi pasaylo na ka na siya. Pero once makita ninyo, kulang na lang. Bantay ka lang. Dila kay boy labog ninyo. Inana tayo no? Grabe no? It's impossible to spend time with God and not become more forgiving. Since we have experienced the forgiveness of God in our lives. Di ba ipasal naman ka sa itong mga sala? Di ba? Giluwas na sa Ginoo. Through Jesus. Di ba? Salvation. Niya, ipagito ka ba nung magpasaylo sa ubay? Gahit kayo mo no? No. Di ba? In Luke 11:4, nagingon diri, Jesus taught His disciples to pray, "Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us." We are to forgive as the Lord forgave us. We have been forgiven much, so in turn, we forgive much. Pasayloa kami sa mga sala, kay kami gayud usab nagpasaylo man sa tanang nakautang ka namo. Ug ayaw kami itugyan ngadto sa kanulay. Itugyan. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kung magpasaylo ka, ang Ginoo magpasaylo ka na to. And human as we are not perfect. We made mistakes. Di ba? Makasala ka, amin yung perfect ako. Walang mo kabalo. Di ba? Naabog yung mga siklat. Pero kung kabalo na magpasaylo, sa atong isip katao, ang Ginoo magpasaylo sa ato. Okay? In Mark 11:25, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Saying nas lang sa tuyo. And then Romans 12:17-21, "Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone." Ang bala ni kay an eye for an eye, a tooth for a tooth. Inanak magdumot, di ba? Ang giingon nila, do not repay anyone evil for evil. Di ba sakitan ka, pasakitan po din mo siya, nabuang na. Di ka pa sa ilong sa Ginoo na. Di ba? And that's why we spend time to God, to become more forgiving. And the next is, to become more forbearing. Kasi pasabot kong forbearing. Kinabitang, gitamas-tamasan na ka, gihilabtan na kagayo, but then naapagihapon sa imuha nga, behave ra ka, calm ra ka, kampante ra ka, kanang mula ra ka na, relax ra ka. Uy, bisit na siya buhaton, uy. Laban na sa kong parinti, gilabtan ka. Di ba? Makasulong mong yun. Yung sabi nakatry ang sulong dire. Gidalaan pagsundang. Di ba yung anak to, di ba? When you next time spend time to God, we become forgiving, we become forbearing, di ba? Ma-relax ka. Di ba? Kaya nag-iwan din. At in Matthew 18:21-22, then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Nanguta na siya. Lord, kami na rin ko magpasaylo, umilabtan ko. Up to 7 times? Ang sabi ko mag sa Ginoo, kabalo mo. I tell you not 7 times, but 77 times. Alam, grabe no? Kamu be, awayon lang mugkas sino buhaton? Pulong na tuig din na pagbungol? No? Grabe yung dinumulay na po roar daw. Pero kabalo ko na ito asagan sa ato matag kasing-kasing. Diha ka na natin sa Ginoo, wala ka na sa ato ha. Di ba? We became forgiving. Lamig kaya pamati, no? Lamig kaya pamati nga makita kag-away pero kalma na ka. Lamig kaya pamati nga giribak na ka pero wala na lang kay reaction. Di ba? Muna siya nga, when we are forbearing, behaves in a calm and sensible way. And at a time when they would have a right to be very upset or angry. So bahalag na support na kayo ka, since na kayo Ginoo sa imong kasing-kasing, muna lang nag-iampo sa Ginoo.
Ang atuwa lang, basta na ginuugin sa mga kasing-kasing, ang kalinaw sa una-una, kalipay sa kasing-kasing, higit na mawala sa tuwa. Di ba? Amen ba? Okay. Napay gibutang diri nga, completely humble and gentle, be patient, actually forbearing, synonyms na pagyapon siya sa patience nga kuan. Bearing with one another in love. Pag pamaubsanon ka mo, pag maaghop o pag pamaulibon ka nila, ipakita ang iyong gugma sa usag-usa, hinaamit sa pagtinabangay. Okay? And then next is, why do we spend time to God? It is to experience freedom. Nakagets mo? Ganun kinahanglan man ta, spend time o oras para mag-gain doon. Kasi ibig sa freedom? Kaluwasan? Kagawasan. Okay. Kaya para makakuha tag kagawasan sa asa. Naagri sa John 8:34, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Kung wala kay pulong sa Ginoo, kanang mong pagpakasala, magpabili na sa pagpakasala. Yes. Inana na siya, wala kay freedom. Simong kasing-kasing, huwag pa rin mong gibati. Kulang na lang magdaot kasi mong gibati. Stressful kay ka, mentally, emotionally stress. Kaya naman, giaway ka, nasakitan din ka. Nakadungog lang ka gamay ng storya, may react din ka. Diba? But when we submit ourselves to Christ, when we have a relationship with God, sin loses its power. Christ's power takes over. Kung natin yung relasyon sa Ginoo, ang Ginoo ang mo take over sa power sa sala. Diba? As we choose to trust and follow Him, our sinful habits, thoughts, and attitudes lose their control. Amazing, praise God. Diba? Ang ating mga pagpakasala, ginapugan na sa Ginoo. Kinaa ang Ginoo kanunay sa atuwa. Diba? And also, if you have to spend the time with God, nakuha ko ni last Sunday kung akong time, nakay peace in God. Diba? Nakay kalinaw sa hunahuna, kalipay sa kasing-kasing. Bisag unsa man nakagubot ang nahitabo sa kalibutan, pandemic, napay gubat sa Marawi. Wala nang gubat sa Marawi, no? Pero may na ba? Gubat na ko. Kaya hindi ko si Duterte. O, ilan na ba? Unsa ba kagubot sa kalibutan? Pero nakay kalinaw sa hunahuna, makatulog kag tarong. That's peace in God. Amen? Diba? And the next is, experience unspeakable joy. Alam mo, AI. Diba? Kung naaka si Ginoo, naaagri kalinaw na ikalipay sa kung kasing-kasing. Na-experience ba na ninyo? Okay, na-experience ko na. Mahal na pag nakoy problema, pero ang kalipay, grabe good. Kaya dili, you have, in Hebrews 1:9, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Akong basahan sa Bisaya. Gigugma mo ang pagkamatarong o gidungtan mo ang pagkamasupilon tungod ni anak, gidihugan ikaw sa Diyos, nga imong Diyos sa lana sa kalipay. Labaw pa kay kanila nga imong sagabay. Ang kalipay nga atong nadawat kumpara sa atong mga nagilahan nga tao, grabe, dili matugad. Di ba? Naling nagbibesta na sa Ginoo. Bisag unsa makadagan siya ng problema. Grabe ang kalipay sa Ginoo. Nako diri sa Philippians 4:4-7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Balik ako na. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Pagkalipay ka mo kanunay sa diha sa Ginoo. Usbon ko, pag-ingon, pagkalipay ka mo. Ang inyong pagkamaulibot, ipailan ninyo sa tanang tao, ang Ginoo haduol na. Okay? Sumuna siya. Experience and unspeakable joy. And the last, pinaka-last na nato, we have a grace of God. Kaya lamig kayo siya. When you spend time with God, ang grasya sa Ginoo, grabe mo pamuhat. Because God is a gracious God. Every action of God towards us involves His grace.
Kani atong panahon karon, ang atong mga balay, atong mga sakyanan, atong mga anak, ang ilang mga kinabuhi, ang pag-eskwela, ang pagbuban sa eskwela, grasya na tanan sa Ginoo. Ang atong protection, ang atong good health, grasya na tanan sa Ginoo. Ang atong mga talent, grasya na tanan sa Ginoo, di ba? Di ba? Salvation, ang atong kaluwasan, ang tanan gibuhat diri grasya ni tanan sa Ginoo. Ang atong kaugnaon sa itong mga anak, grasya na tanan sa Ginoo. Di ba? Maski ang makasasala, ngayon di pa pasahilo, grabe, grasya na tanan sa Ginoo. He redeemed us by His forgiveness and keeps redeeming us through His faithful presence and power. Di ba? Kani oras nga atong gigahin sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan, grasya ni tanan sa Ginoo. Kung isumbalik na to sa iya, ang grasya lang yang gihatag sa tuwa. Spend time with God. Yes. Amen ba? Amen. Okay. Glory to God. Glory to God. Dumugong himaya atong ibalik sa kanang Ginoo sa tanan niya kabutan sa kamaayon niya ang kinabuhi. Okay? So, amen.